mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suwisyon, iparating yan sa DILG sa DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Wednesday, December 11 at welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito ba yung lingkod, Deo Macalma. At syempre, maliban po sa inyong lingkod ay makasama natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon, Director Eva. Magandang hapon, Lakay. Magandang hapon, Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Sa ngalan po ng ating butihing Secretary John Vic Remulla at ni Yusek Odi, isang magandang hapon. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Sanay na sa kanila, Director, para na nga professional broadcaster. Pagka may vacancy ka, Lakay. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At siyempre, bago sa ating mga bisita at mga talakayan, tumungo muna tayo, Director, sa latest happenings at aksyon sa DILG Director. Tama po, Lakay Deo, sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At narito ang ating DILG Balita at Aksyon. Kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros Island, inikayat ni DILG Secretary John Vic Remulla ang lahat ng mga local chief executives na magsagawa ng evacuation sa mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Naku, lalo na mga buntis, mga bata, senior citizens at persons with disability o PWDs. Kung kinakailangan, inaasahan ng DILG ang mga local chief executive sa mga apektadong lugar na agarang mag-anunsyo ng state of imminent danger o calamity at ang pag-aabiso ng suspension ng klase, maging trabaho at maging mga biyahe. Inabisuhan din ni Secretary Remulla ang mga LGUs na makipag-coordinate sa kanilang mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils para makapaghanda alinsunod sa Operation Listo Disaster Preparedness Manual. Lalo na't ayon sa FIBOLS ay inasam pa ang mas malakas. Nakatakot naman ito, Director.
Inaasahan pa po ang malakas na pagsabog ng Canlaon Volcano sa mga susunod na linggo. Samantala, muling kinilala ng DILG ang 714 na lokal na pamahalaan sa buong bansa para sa 2024 Seal of Good Local Governance Awards. Sa temang isang dekada ng pagkilala sa tapat at mahusay na pamamahala ay binigyang parangal ang SGLG 2024 passers na binubuo ng 41 na probinsya, 96 na cities at 577 na mga munisipyo. Kinilala rin ang mga LGUs na 8-year passer o awardee ng SGLG mula pa noong 2015. Sino ang mga ito? Sila ay Aklan at San Carlos City sa Negros Occidental mula sa Region 6. Kapatagan ng Lanao del Norte mula sa Region 10. Kawayan, Ilocos Sur at Alcala, Cagayan naman mula sa Region 2. Si Ilocos Sur naman syempre ay galing sa Region 1. Isabela Province, Quirino Province, 2 galing sa Region 2. Balanga, Bulacan, Plaridel, Mabalacat, Florida at Victoria naman sa Tarlac mula Region 3. Bacoor, Carmona, Florida at San Pedro, Laguna sa Region 4A naman yon. At sa Barugol, Leyte ng Region 8, Caloocan City ng NCR at San Juan Abra ng Cordillera Administrative Region. Ang Seal of Good Local Governance o SGLG ay taunang pagkilala ng DILG sa husay ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang aspeto ng serbisyo publiko. Congratulations sa lahat ng mga awardees. Galing-galing ni Mayora Doktora Dalia Loyola ng Carmona, Cavite, ha? Awardee pala kayo, Mayora, ha? Ateng. 8 years straight pa, wow. Lakay Mayor. 8 years na tuloy-tuloy yan. Yes. Nakikita mo naman ang galing, ano, ha? Iba talaga ang LGU ng Carmona, Cavite. At sa nakalipas na awarding ceremony sa director, abay kasama rin pala si Mayora Hani Lacuna ng Maynila na tumanggap din ng SGLG Award sa good performance at yung magandang standing sa pagkolekta ng kanilang revenues. At syempre, samantalahin ko na rin attorney, abay batiin ko rin ang mga taga-Pinili, Ilocos Norte. Award rin pala yung LGU namin. Opo, Mayor. Ang mayor namin na si Mayor Romel Labasan. Abay, nagpunta pala ang buong sangguniang pambayan dito tumanggap ng award. Kaya lang ba't di ako blino out? Di ako dinaanan dito sa DCRH. Ang lapit lang, Nobel, Lakay. Bira man itong si Mayor Romel Labasan, oo. Anyway, kat hindi tayo blino out, congratulations kay Mayor Romel Labasan at lahat ng mga Vice Mayor Bumanglag at lahat ng mga konsehal sa pagtanggap din ng Seal of Good Local Governance Award sa 10th City Manila Hotel. Congratulations. Congratulations. At muling itatanghal ng Local Government Academy LGA ang Capacity Development Acceleration Awards kung saan bibigyan ng pagkilala ang kontribusyon ng mga kawani, mga empleyado at stakeholders na umagapay sa DILG sa pagpapaunlad ng lokal na pamamahala. Ilan sa mga parangal na ibibigay ang tatag ng Agila para sa mahusay na pamumuno ng mga direktor ng DILG. Dangal ng kagawaran para sa atid na pagbabago ng mga empleyado ng DILG. Sing-sing ng tanikala. Wow! Sing-sing ng pero tanikala. Pero wala talagang sing-sing yan, Mayor. Akala ko ng sing-sing na may wala po. May bato na na diamante, ha? Bato ni Darna. Ganun ba? Delikado, nilulunok 'yon. Pero sing-sing ng tanikala na igagawad sa mahusay na Local Government Operations Officer at meron pang dagitab ng paglilingkod ba? Para naman sa mga best performing administrative personnel,
Bugkos ng Bayan Awards para sa mga outstanding DILG cluster at ugnay ng mamamayan para naman sa outstanding Local Governance Regional Resource Center at OLGRRC. At kasama rin abangan ang CapDev Gabi ng Pasasalamat ngayong gabi. Aba, merong awards nga. May awards night ngayong gabi, attorney. Gabi ng Pasasalamat. Gabi ng Pasasalamat naman. At bukas naman ang CapDev Gabi ng Parangal na mapapanood live sa Local Government Academy LGA Facebook page. Pinaalalahanan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko matapos makatanggap ng reports na mayroong mga nagpapanggap bilang DILG Secretary upang makahingi ng solicitation, nako kasi Pasko, mula sa ilang mga organisasyon. Ayon kay Secretary Remulla, wala siyang inatasan na sino man upang manghingi ng ganyang solicit. Maaring direktang i-report sa numerong 0968-878-3561 ang sino mang may kaalaman o makakasalamuha ng mga taong nanghihingi ng solicit at nagpapanggap bilang si Secretary Remulla. Nako, maraming ganyan na rumaraket, Director Eva, ha? I-report agad. Mga manloloko ang mga yan. At ilan lang yan sa mga balitang hatid ng DILG. At sa ating pagbabalik, attorney, may makasama tayo rito upang talakayin ang mga natatanging programa na ating lokal na pamahalaan. At yan po ay sa ating pagbabalik dito pa rin sa DILG sa DCRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BODMA program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs. Currently, the continuous enhancement of the BODMA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our President to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Nagbabalik ang DILG sa DCRH sa break time ngayong ikalawang linggo ng Disyembre. Nako, ilang episode na lang tayo, attorney, ha? Yan. Dalawang episode na lang ba tayo ngayong buwan ng Disyembre, ha? Ngayong taon. Ano man, attorney? It hurts to say goodbye. At ay atin pong inobserba ang Linggo ng Kabataan. Alinsunod naman sa Proclamation number 99 para kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga kabataang Pilipino sa pag-unlad ng bayan o nation building. Tama ka riyan, Lakay. Kaya naman sa hapong ito ay makakasama natin ang National Youth Commission or NYC upang ilahad sa atin ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang
mas maigi pa or mas paghusayan pa ang ating mga programang pangkabataan. Makakasama din natin ang Samar Provincial Youth Development Officer or PYDO na nagpakita ng pagpapahalaga sa kakayahan ng ating mga kabataan sa Samar. Patunay riyan ang kanilang natanggap na pagkilala sa Philippine Sangguniang Kabataan Awards bilang isa sa mga most outstanding local youth development office. Tara't alamin natin ang iba pang detalye kaugnay niyan. Ating makakakwentuhan ngayong hapong ito mula sa National Youth Commission. Walang iba kundi ang ating chairperson, Sir Joseph Francisco Jeff Ortega. Sir, good afternoon. Hello. Ayan. Hello. At habang wala si Sir Jeff. Habang inaantay natin, batiin din natin si Provincial Youth Development Officer ng Samar, Mr. Junly Escala. Sir? Hello. Good afternoon po. Sir Deo Macalna and Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayon. Si Sir Junly Escala Pulakay ay siya ring National Secretary ng League of Youth Development Officers of the Philippines. Magandang hapon, Chairperson Jeff. Si Jeff ba? Escala. Ayan. Ayun. Chairman Jeff Escala. Take it away, Director. Unahin na muna nating tanungin at kakwentuhan ang Samar Provincial Youth Development Office, Sir Junly Escala. Sir, ngayong taon, ang Samar Provincial Youth Development Office ay hinirang na isa sa mga most outstanding local youth development office sa Philippine Sangguniang Kabataan Awards. Ano ang mga masasabi po ninyo na naging dahilan upang kilalanin kayo bilang outstanding LYDO, sir? Yes po. Unang-una, I personally believe po talaga na youth development is not a competition. So, however, when we landed sa ating pong Philippine Sangguniang Kabataan Awards, wherein the Positive Youth Development Network po ay nag-open po sila ng kanilang first ever search for outstanding youth development offices sa buong bansa. Now, I believe ang pinaka nakita po ng ating pong PYDA na nag-grant po ng awards is that sa summer po, we have completed our flagship programs po sa 10 centers of youth participation na ibinibigay po ng National Youth Commission through the Philippine Youth Development Plan. At ang kagandahan po dito is because we have actually established a local resource center. We call that one as SIRAC Academy. No? Ang ating pong mga capacity building activity ay ginagawa po natin sa SIRAC Academy. It's a Samar School for Good Youth Governance in partnership with our local university, which is the Samar State University. So, ang dinadala po namin kasi sa academy po na ito is your Bridging Leadership Concept, which is lahat po ng mga programa po natin sa Samar ay meron po tayong kaakibat na Bridging Leadership Concept na natutunan naman po natin sa Zwelig Family Foundation at sa Galing Pook Foundation na palagi pong nakakapartner ng DILG. Ayan, Jeff, Junly pala. Ayan. Junly, paano ngayon natutugunan ng National Youth Commission ang mga issue? Ayan, na katulad ng usapin sa mental health, illegal na droga, edukasyon at siyempre pinaka-importante, unemployment. Yes po. As a youth development officer, on my perspective naman po sa National Youth Commission, the NYC is very eager to bring down all of their programs po hanggang sa ating po mga LGUs sa pamamagitan po ng ating Philippine Youth Development Plan. NYC, as we all know, it's a policy-making body. They are our framers of the youth development programs na meron tayo sa buong bansa. At looking at the Philippine Youth Development Plan na ginawa po ng National Youth Commission, it's really all-encompassing. It becomes our frame, it becomes our backbone ng lahat po ng ginagawa namin sa local government level. So yun po. Bumababa rin po sila sa pamamagitan ng kanilang mga programs, just like your National Youth Parliament, yung kanila pong Youth Dev in your area. So all of those things po ginagawa po yan ng National Youth Commission. Ayun.
Parang nalaglag yata sa Zoom si chair ng NYC, Parang nandyan siya kanina. Sino si Sir Jeff Ortega. Parang nalaglag siya sa Zoom. Sir, parang okay, so ituloy muna natin, sir, ang kwentuhan natin kay Sir Junlee Escala. Ayan. Yes, so, Sir Junlee, kanina nabanggit niyo po yung SIRAC Kabataan. Ayun, SIRAC pala, SIRAC Kabataan. Tapos, ang mga programs na mayroon po kayong mga nabanggit na ikwento na mga programa dito sa SIRAC Kabataan nito. Paano naman po ninyo nabibigyan ng kapasidad yung inyong mga sangguniang kabataan sa Samar upang mas makapaghatid sila ng serbisyo sa kanilang mga barangay? Kayo po bilang provincial level Local Youth Development Office. Sir? Yes po. Ganito po, sa Samar po kasi, being a provincial level youth development office, we don't really have the direct constituency unlike yung mga nasa municipal and then city levels na local youth development officers. However, we always bridge the gap. That's why isa sa mga challenges dahil bagong-bago po ang re-require. I mean, not bago but siguro in the last 5 years bago po ito para sa mga local government units ang pagre-require na isinama na po nga sa ating pong SGLG the SGLG law na mag-establish po ng local youth development offices. So may mga challenges pa rin po tayo when it comes to our delivery of youth development programs because there are some LGUs na hindi pa permanente ang kanilang local youth development officers. That's why we always fill in the gap. So the PYDO stands on this gap. So in 2023, last year po, we established the SIRAC Academy. So it's the Samar School for Good Youth Governance. So nasa loob po siya ng university at dinadala rin po namin sa community yung School of Good Youth Governance po na ito. So sa pamamagitan po ng School of Good Youth Governance po na ito, itinuturo po natin doon ang mga konsepto na kailangan ng ating mga SKs, kailangan po ng ating mga youth organizations para po simula sila at makapagpatuloy ng kanilang mga programa. So in fact, our capacity building na require po ng bagong SK, halimbawa yung mandatory training, yung ating pong SK treasurers bookkeeping training, lahat po na yan pinadaan po natin sa ating pong Samar School for Good Youth Governance. We call that one SIRAC Academy. So yun po, and also our approach here is always massive. We don't really want na may maiiwang mga kabataan. So we go down to the community, we go down to the school, and in fact, I would really make this one as a highlight. Kapag pumasok po tayo sa DepEd, DepEd is a very good partner. Ang kagandahan kasi sa DepEd, all of those students ay nandun sa school and then they have this one chain of command kapag pumasok tayo sa DepEd, and then we will be communicating with our school head. So yun, it's a very good opportunity. Pagdating naman sa out of school youth, default po dyan ang ating mga sangguniang kabataan at ang ating mga community-based organizations. Okay, Junlee Escala, ayan na. Bilang outstanding local youth development office, ano ang mga plano ng Samar Provincial Youth Development Office, SIRAC Kabataan, para sa kaunlaran, tulong, suporta sa ating mga kabataan? Yes po. Dahil may mga flagship programs man po tayo under sa SIRAC Kabataan, may mga sub-programs po tayo. Ang kagandahan sa SIRAC, because we always start with assessment. Ang National Youth Commission po, they are doing the National Youth Assessment Study before they will be able to craft or frame all of those plans. Kami naman po sa Samar, we always pattern with this one. Gumagawa po kami ng Provincial Youth Development Assessment Study. Noong 2021 po, we studied the context of our young people in Samar aging from 15 to 30 years old. And we found out na ang number one problem ay
naka-box po sa mental health and then sa mga education related problems. That's why we created and we conceptualized these programs. Ang pinakamalaki po na meron kami ngayon is the Purple Desk program. It's a mental health program na kung saan we establish desks from to every barangay, to every school, and we call it Purple Desk. It's a flagship program of Governor Shari Antan. And then ang ginagawa po natin is that we give opportunity sa ating mga young people na doon sila makapag-open, because isa sa mga contributing factor na nakita natin during the pandemic is that tumaas po ang idle time ng ating kabataan. So tumaas din po ang cases ng ating mga mental health problems, psychosocial health problems. That's why we started addressing these problems. And then, ang partner po namin dito, nagpapasalamat kami sa DSWD through our Secretary Rex Gatchalian. And then, pagdating naman po sa ibang program, mayroon din po tayong livelihood, education program, kasama rin po ang DSWD sa kanila pong Tarabasa program. At of course, no, ang ating DILG, ang BIDA program, we are also mainstreaming that in the province of Samar. Kasi patuloy po ang ating programa, no, na puksain po ang ating problema pagdating po sa droga. So, yun po. Ayun, congratulations po sa napakagaling na programa. Ngayong Linggo ng Kabataan, Sir, ano po ang mensahe ng Samar Provincial Youth Development Office sa mga kabataan naman ng Samar at ng iba pang lugar, Sir? Yes po, sa lahat po ng kabataan sa Samar at maging po sa buong bansa, isang mensahe po is that I always say this one to our young people, na walang bansang naging malakas sa pamamagitan ng pagkakawatak-watak. Naging matayog ang mga matatayog sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod. So, always start things na you do it as a group, you do it as a community, you do it as a family. Always consider your core as a family, and then do not do things just because you want to project that you're doing something. Always do things by heart. Always do things po na you really want to make a change in every community. In whatever advocacies that you are in, always put your heart in it and always push with what you really want to do in your community. So, yun po. Ayun. So, thank you so much sa inyo, Provincial Youth Development Officer ng Samar, Sir Junly Escala. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you, Junly. Attorney Salvacion Bacay. Thank you po. At andyan na yata ang chair ng NYC attorney, si Chairperson Jeff Ortega. Ayan, andyan na ba siya? Mahina daw ang internet. Ayan, phone pass na lang. O sige, break muna tayo, attorney. Okay. At mamaya balikan natin ang chairperson ng ating mga kasama sa NYC. Ayan. National Youth Commission. Di ba member ka ng National Youth Commission? Siyempre. Ako member din 20 years ago, 40 years ago. Forever diba? Ayan na siya. Andyan na ba? Ayan na siya. Okay. Chairman Ortega, magandang hapon. Naimbang malam. Apo, Chairman. Magandang Sir Deo, and good afternoon din, Attorney Salvacion. Ayan. Ayun. Si Chairman, alam ko, taga La Union ito eh. Ayan. Wingarod. Wingarod. Okay, take it. Ngam natin nagmengarod. Ala na naman. Naputol na naman. Ag-phone patch ka no pa ilang. Bata, ang pangit ng signal. Ayan, anyari. Ha? Okay, balikan natin si Chairperson Jeff Ortega sa ating pagbabalik dito sa ating pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government
and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hard-working DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed, the seed of good local governance. Balita at aksyon. Ayan, nabalik tayo sa ating programa, attorney, at andyan na yata, ha? May signal ba ang chairperson ng NYC, si Chairman Joseph Francisco Jeff Ortega? Chairman Jeff, anda ka dito na po, andyan ka na. Magandang hapon po. Ayan, nandyan na, attorney. Ayan, Anon sir, adati adda signal nan, ayun. Yes po, magandang hapon po, Sir Deo, the Attorney Alvasan. Adan, sir. Adan, sige po nga Roda. Take it away, attorney. Yes, thank you, Lakay. Chair, magandang hapon. Opo, kanina nauna na nating in-interview ang LYDO ng Samar. Ngayon, tanong natin sa commission ng National Youth Commission, kayo po bilang nangangalaga sa kapakanan at kaunlaran ng mga kabataang Pilipino, ano po ang mga ginagawang hakbang ng NYC or National Youth Commission upang mas palakasin pa ang kakayahan ng mga sangguniang kabataan at makapagbigay sila ng serbisyong naaayon sa pangangailangan ng kanilang komunidad? Sir? Salamat po, Ma'am Attorney Salvacion. Actually, yung tanong po na yan, unang-una pong ginawa po ng National Youth Commission ay Naku, masama ang signal talaga, ha? Abay, pangit ang signal DJ La Union. Apo, ayan. Natnagman ni Chairen. Naputol matan. Chairman. Ay, apo. Adat tamalada. Andyan. Okay. Putol-putol. Okay, proceed. Sige, paki-explain. Apo, Chairman Jeff. Ayan po. Pasensya na po. Pasensya na po. Unang-una po ang ginawa po namin talaga dito sa NYC is to communicate first with yung mga SK Federation Presidents natin. Kasi ang SK Federation Presidents po, ayan po ang mga heads, no, sa kanyang probinsya, and ang gusto po natin na magawa po sa ating termino is to make sure that meron po tayong voice po lahat ng mga probinsya sa buong Pilipinas, dahil nakaraan po hindi naman po sa awan manan. Apay kasta nga rod. Talaga narigat. Uray ito'y bandad to'y mayor. Kung minsan mahirap din ang signal nito mga nakaraang araw. Ay, totoo yan. Apo, Chairman Jeff, ayan mo po, nasa Ukraine ka ba? Nasa Syria o nasa Lebanon? Pangit na signal, ayan. Chairman, ay awan mo tin apo, ha? Sige, di ba, next time na lang siguro, apo Chairman, ha? Ayan, kumusta lang kina apo ko yung Pakit sa Ortega, ha? Ayan, yung ating mga kuyang na mason dyan sa Ortega, mga Shriners. At diretso na tayo, ha? Next guest na tayo, attorney, ha? Mukhang mahirap Putol-putol talaga, ha? Opo. At kumusta naman natin attorney ang kasalukuyang sitwasyon sa probinsya sa doon sa Negros Occidental, ha? At kasama ang Negros Oriental, lalo na sa bayan ng La Castellana matapos ang pagsabog ng Canlaon Volcano. Tama ka riyan, Lakay. Sa hapong ito ay ating makakapanayam si Mayor Alme Rumayla ni Cor Mangilimutan ng La Castellana, Negros Occidental. Magandang hapon po, Mayor. Mayor Alme. Maayong hapon man, Mayor. Mayor? Wala rin signal.
Alam baka nasabugan na rin ng bulkan yung signal nila doon. Tower doon, ano ho? Nako. Ayan. Ayan. Andyan na. Ayan. Ayan, andyan na si Mayora. Ayan. Ayan na po. Mayora Almi, magandang hapon, Mayora. Mayor. Yes. Ayan. Magandang hapon po, attorney at saka Sir Leo. Ayon. Kumusta po ang sitwasyon dyan sa La Castellana, Mayor? At kumusta po ang evacuation ng ating mga kababayan dyan, Mayor? For now, ongoing ang sa mga within 6-kilometer danger zone, ongoing yung ating pag-evacuate kasi we're required na talaga na yung sa within 6-kilometer danger zone, dapat ma-house na sila sa ating mga evacuation center. But today, or ngayon nagmi-meeting ako sa kabilang room because we're planning to decamp those nga outside the 6-kilometer danger zone, which is affected sila nung pyroclastic flow during first na pagputok nung December 9. Actually, nandito din si Gobe. Nag-visit din siya. Pero yung mga ating mga evacuees, yung mga individuals, we activated na 11 evacuation centers. Mayora Almi, ayan, na-interview namin sa DCRH kanina umaga si Feebles Director Bacolcol at inamin niya na posibleng magkaroon para po ng mas malakas na pagsabog ng Canlaon na volcano. So ano na po ang ginagawa ninyong paghahanda dyan sa inyo, Mayor Almi, Mayor Almi? So if major eruption na maybe the whole of La Castellana mag-evacuate na talaga sa ibang or maybe pa na it's because the evacuation center na pwede naming lipatan if mga major eruption na sa Bacolod na talaga sa Panaad. So maybe the province will take care of it. And then maliit lang yung bayan namin. Aminado kami na hindi naman supisyente ang aming pondo para i-sustain ang lahat na pangangailangan ng mga tao, especially those na apektado talaga. So kung lilikas kayo mag-evacuate, Mayora, Bacolod ang pupuntahan po ninyo? Yes, kung mga major eruption na. Pero for now, we will be sticking lang doon sa within 6-kilometer danger zone na mga families. Yun lang muna, i-save natin. At saka yung mga barangay na doon talaga sa paanan ng Mount Canlaon, which is vulnerable like senior citizen, PWD, tapos yung mga lactating mother and buntis, at saka yung mga bata. And the rest po ng ngayong araw nag-move na kami for the DRRM Council na i-decamp na po yung mga barangay na apektado lang ng ashfall. Ayon. So, Mayor, may panghuli po kayong mensahe o announcement sa inyong mga kababayan sa La Castellana o sa Negros Occidental, Mayor? Yung lang po namin na dapat magmatsyag po sila kasi for now umuulan at the same time tuloy-tuloy po yung pag-increase ng parameters na puputok at saka makikinig po sa mga advice at saka magmanman po sa mga binibigay na instructions ng local government unit at some other agencies that affects the activity of Mount Canlaon at of course mag-pray po kaming lahat or even lahat po natin na mag-pray for the calmness ng Mount Canlaon na sana po hindi lang matuloy yung inaasahan nating pagsabog. Ayun, sapat naman po ba ang ating mga pagkain, food packs, Mayor, kung talaga hindi po maiwasan ang pagkaroon ng major eruption? Kasi nandito kagad nung December 10 morning, nandito po yung Secretary ng DSWD, si Secretary Rex Gatchalian, and then the provincial government, ang ating congressman, and the rest of the agencies na apektado din sa pagputok. Nandyan din po yung support nila, especially sa provincial government. Si Gov nga nandito ngayon at titingnan yung mga sitwasyon. Pero sa food packs naman, DSWD is very much ready. But then, yung tinitingnan natin is sa morning, like for example, 3 times a day yung pagkain.
Pero siyempre yung mga tao natin do may bigas tayo, dapat mag-prepare tayo ng lunch, dinner. So yun po. At saka sinasabi ko naman na it's the end of the year, and then for the 3 eruptions na within the year, yung pondo ng LGU talagang simot na. But with the help of the national government, I think, and the provincial government, lahat po malagpasan po namin. Ayan, okay. Maraming salamat, Mayor. Ingat po kayo dyan. At kung kailangan po ng ayuda, tulong, abay makipag-ugnayan lang po kayo dito sa DILG o kaya po dito sa ating himpilan sa DCRH sa Mayora. Thank you and good afternoon. Yes, thank you po. At salamat din po sa pagkakataon. Thank you, Mayor. Ingat po. Si Mayor Almi Rumila Nicor Mangilimutan. Ayan, haba ng pangalan ni Mayora. Ng bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Aba, nakatatlong putok na pala ang Bulkang Kanlaon ngayong taon. Nangangalit yung bulkang yan. Pagalitan mo nga, attorney. Kanlaon, manahimik ka muna. Ayan. Pasko eh. Ata para po sa mga nagsisimba ngayon sa Baclaran, it's a Wednesday. Ayan, isama po natin sa ating mga personal prayers. Idagdag natin sa ating panalangin na sana po ay tantanan tayo ng mga kalamidad, bagyo, baha. Ayan, may parating pang bagyong Kerubin, Colonel Ariel Kerubin, Senator. Pagkatapos, sunod-sunod pa ang pagsabog ng bulkan. Ayun na nga. Kanlaon, Taal, pati yung ano nga ba sa Sorsogon. Ano ba meron doon, Lakay na ngayon? Bulusan. Ayan, ano ba naman ito? Nag-iinggitan pa sila. Wag na. Lord, ayan, sana po hindi mo nadagdagan ang parusang parusa tuloy. Ang makaramid na nangyayari sa aming bayan, ha? Wag na. Ayan, sino? Si NYC boss. Okay, may phone patch. Okay. Ayan, nakapasok na sa wakas si NYC chair, pero phone patch na lang daw muna, Mayor Lakay. Okay, so Apo Chairman Jeff Ortega, paano to? Hello and goodbye. Ayan. Po, sir, magandang hapon po, Sir Deo and Attorney Bakay. Pasensya na po. Talagang medyo ang signal po natin medyo malabo. But good afternoon din sa mga nakikinig ngayon sa DZRH. And sir, maraming salamat po for having me here today. Nako, Apo Chairman Jeff, siguro mensahe mo na lang siguro sa ating mga kabataan. Ayan. At kung ano pa ang programa ng NYC. Ayan, of course sa ating mga kabataan. Siyempre po, ang pwede pong maging excited po ang ating kabataan sa bagong pamunuan po ng NYC is to make sure na is for them to know po na ang NYC ngayon ay napaka-inclusive. Gusto po natin marinig po bawat po sulok ng kabataan. Alam niyo po, ang problema po ngayon sa mundo is napaka one-sided and usually kung sino po yung pinakamalakas, yun lang po may boses. And syempre po, inatasan po tayo ng Pangulo natin na to make sure na lahat po ng mga boses ng kabataan ay marinig. Whether yan po ay left-leaning, whether that's right-leaning, whether that's middle, it doesn't matter. Basta ang importante po is mapakinggan po ang hinanaing nila para po mapaabot po sa ating mga agencies, halimbawa po sa DSWD, sa DOLE, sa TESDA, lahat pong ng mga yan, mabigyan po natin ng tulong. Kasi ang kabataan po ngayon ay naiiwan na. Karamihan po ng mga SK ay vacant. Karamihan po rin ng mga ibang SK, naririnig ko po, ay nagbibitaw dahil hindi po mabigat po ang trabaho. And I think one of the programs po ng NYC na matagal na pong ginagawa ng NYC is to upscale po lahat ng mga SK sa unang taon po nila. And karamihan po ngayon ang inaaral po ay government accounting manual kasi po nung nakaraan ang tinitraining po nila ay corporate accounting. And narinig po natin ang hinanaing ng SK na sana po kung pwede government accounting manual para pagpasok po nila sa SK, sila po ay may kakayahan na magdispensa ng pera ng sangguniang kabataan. So isa po yan sa gusto po namin gawin. And syempre, tayo po ay naitalaga bilang chairperson ng ASEAN Youth Ministry. And tayo po ay mag-host, ang Pilipinas po, ang mag-host ng ating ASEAN representatives
sa 2026, kaya pinaghahandaan po natin yan sa 2025 para pag dumating po sila, pwede po natin sila dalhin sa Manila and iikutin po natin sila sa Palawan para makita po nila ang kagandahan ng Pilipinas. So yan po ay dalawa sa marami po pa natin gagawin. For now, ang pinaka-realistic po na gawin sa agency ay ayusin po muna ang mga operations, ayusin po muna ang mga rank and file, ayusin po ang procurement system para pag pumasok po ang pera at ang tulong sa iba't ibang galing sa iba't ibang partners at agencies, maganda po ang execution at implementasyon ng ating mga proyekto. Ayun, galing. Sana maging successful. Ayan. Opo, ay mga programa. Ayan. Maraming salamat, Chairperson. Maraming salamat. May tanong lang ako, Chairman. Father mo ba si Kuyang Pakito Ortega? Uncle o father? Si Pacoy Ortega po is my brother. He was former governor. Si Manuling po ang father ko po. Manuling. Okay. Yes po. Opo. Okay, Chairman Jeff, maraming salamat. Just agina, naragsak nga Pasko kan baro atawan. Agyaman at Apo, and maraming salamat po for including me. Sana po makabawi po ako sa inyo sa susunod. Yes. This year, next year, I would love to visit you po personally sa stasyon niyo po. Maraming salamat po, Attorney Bakay and Sir Deo. Maraming salamat, Chairman Jeff Ortega. Ayon, at bago tayo mamaalam, Lakay, eto po, nakikiisa ang Kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal sa pagdiriwang ngayong buwan ng National Volunteer Month na may temang Igniting Volunteer-Led Innovation for Deep Economic and Social Transformation, Volunteerismo tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay po ang mga Filipino volunteers na walang sawang nagbibigay ng malasakit at tulong sa mga nangangailangan. At maraming salamat po sa iyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa ngalan po ni DILG Secretary John Vic Remulla, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ako po si Eva, DILG PAX. Maraming salamat. Ako naman po si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumuto, makinig dito sa DILG sa DZRH Break Time. This time check